So isa ng bagyo para sa Japan Meteorological Agency, itong binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kaninang hapon nga, itinaas na sa Minor Tropical Depression category o isang mahinang bagyo na para sa Japan Meteorological Agency, itong binabantayan nating low pressure area sa labas ng PAR. Pero sa pag-asa, ito po ay isang low pressure area pa lamang na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa less than 300 kilometers na layo mula sa ating boundary line. So posibleng bukas early morning, ito po ay makapasok na sa loob ng ating PAR. If ever sumunod ang pag-asa at mag-upgrade na sila sa Tropical Depression category, ito po ay tatawagin nating Bagyong Kabayan if makapasok na ito sa loob ng ating PAR bukas. Kung sakali, ito po ang ating pang-11 bagyo ngayong taon. At again, malayo pa po ito sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa. Ang mga posibleng mahinang pag-ulan nating nararanasan sa Central Luzon at Northern Luzon ay dulot ng ating amihan o northeast monsoon. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang sama ng panahon. Again, pinapakita dito ang posibleng pagkilos nito pa-westward patungo dito sa katimugang bahagi ng ating bansa. Diyan po sa general area ng Mindanao. Pinapakita rin dito ang pagbagsak ng kanyang pressure hanggang 1,000 millibars. Ibig sabihin po niyan, meron tayong inaasahang unti-unting paglakas o pagganda ng kanyang sirkulasyon sa mga susunod na araw. Posibleng sa darating na Sunday, yan po ay nakadikit na dito sa eastern section ng Mindanao. So ito pong 1,002 millibars ay halos boundary ng ating tropical depression category. So magdedepende sa pag-asa kung i-upgrade nila ito as a tropical depression or low pressure area. Ganun pa man, magdadala pa rin ito ng malawakang pag-ulan habang tumatawid po yan sa ating bansa. Puntahan naman natin yan. So ang critical times natin para dito sa ating binabantayang sama ng panahon ay mula Sunday hanggang Monday. Posibleng sa Sunday, yan po ay nakadikit na dito sa eastern section ng Mindanao at maaari na po yung maglandfall hanggang sa darating na Lunes. Kasabay po niyan, meron po tayong mga inaasahang malawakang pagulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, particularly sa eastern section nito. Ganun din po sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Central Visayas at Eastern Visayas. So ito pong mga pagulan natin ay posibleng magdulot ng mga pagbaha, flash floods at landslides, kaya pagandaan po natin yan. At bagamat nasa Mindanao itong ating sirkulasyon o sama ng panahon, meron din po tayong inaasahang indirect effect nito, ang paglakas ng ating amihan o northeast monsoon. Kung papansinin nyo itong ating rain map, meron tayong mga pagulang inaasahan dito sa hilagang bahagi ng Luzon na malayo sa ating binabantayang low pressure system. Ito po ay dulot ng pinagsamang epekto ng ating northeast monsoon or hanging amihan at nitong ating tinatawag ng shear line. Ito po ay makakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particularly sa eastern section nito. Kasama po dyan ang area ng Cagayan, Aurora, Isabela, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera. May mga pagulan din tayong malayo sa ating low pressure system dito po sa area ng Quezon, Bicol region at natitirang bahagi ng Eastern Visayas. At kung medyo lumakas pa itong ating amihan, mag-i-extend din yung axis ng ating shear line dito po sa area ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. At again, para po sa mga nagtatanong, hindi po tatawid ng Luzon itong ating binabantayang sama ng panahon. Pero may mga pagulan tayong inaasahan dulot ng indirect effect nitong ating sama ng panahon. Yun po ang paghila ng ating amihan at ang pagbabalik ng ating tinatawag na shear line dito po sa Luzon area. Ngayon, silipin naman natin ang posibleng hangin dala-dala nitong ating binabantayang sama ng panahon at ng ating amihan o northeast monsoon. So again, inuulit ko yung ating critical times para dito sa ating binabantayang sama ng panahon ay mula Sunday hanggang Monday. Diyan po nating inaasahan tumawid sa ating bansa itong ating low pressure system. Kung sakaling maging bagyo na po ito ang ating binabantayang low pressure area, posible pong magtaas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa dito po sa general area ng Visayas at Mindanao. Pero sa kasalukuyan nga, hindi po natin ito inaasahang maging super bagyo. Ang mas concern po natin sa ngayon, isang malawakang pagulan posibleng idulot nitong ating low pressure system. Although that's the case, kailangan pa rin po natin mag-ingat sa malalakas na bugso ng hangin, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. Dito po, malapit sa area nitong ating binabantayang sama ng panahon. At again, para naman sa indirect effect nitong ating binabantayang sama ng panahon, kung mapapansin nyo itong ating linyang kulay puti, ito po yung ating tinatawag na isobars o lines of equal pressure. So kapag dikit-dikit po yan, ibig sabihin malakas po yung ating hangin. So magkakalapit po yan sa darating na Sunday hanggang Monday, lalong-lalo na po dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon.
So malabag yung lakas ng hangin din po yan. Pero wala pong tropical cyclone wind signal dyan po sa area na yan dahil malayo po yan sa ating low pressure system. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa malakas na bugso ng hanging amihan sa darating na linggo hanggang Lunes. Ito po ay mararamdaman sa malaking bahagi ng ating bansa kahit po dito sa western section ng ating bansa na kung saan mas kukonti yung ating mga pag-ulan. At mas ramdam po ang malalakas na hangin na dulot ng ating amihan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan mas dikit-dikit yung ating isobars o yung ating lines of equal pressure. Kaya again, inuulit ko, ito pong itaas na bahagi ng ating bansa na malayo sa bagyo ay posible pong makaranas ng gale force na lakas ng hangin o malabagyong lakas ng hangin. Pero dahil nga malayo po ito sa ating low pressure system, hindi po magtataas ng tropical cyclone wind signal dyan ang Pag-asa. Kaya mag-ingat at paghandaan din po natin yan. So again, ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay hindi po natin inaasahang maging super bagyo o napakalakas na bagyo. Posible po itong humina kapag makatawid na sa ating landmass o kalupaan. Maliban dyan, posible rin po itong pahinain ng pagbugso ng malamig na hanging amihan. Ganun pa man, kailangan natin paghandaan ang malalakas at malawakang pag-ulang posibleng dulot nitong ating low pressure system at ng pagbugso ng ating amihan, maging ang pagbabalik ng ating tinatawag ng shear line. Bukas na bayan na po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.